Maaaring hindi nyo kailangan ang advice ko. Kasi ano lang ba naman ako i-compare sa inyo na mga malalakas at mga matitinding vloggers. Ang subscribers ko nga ay hindi pa umaabot ng 3,000 eh. Samantalang sa inyo ay million-million na, ano? Or almost a million or hundreds of thousand subscribers na kayo, mga friend, ano? Pero ito ay unsolicited advice kasi pinapanood ko mga vloggers na mga very vocal na Duterte supporters at sinusundan ko rin yung mga galaw. Galaw ba ang tawag nun? Parang stalker tayo niya na. Sinusundan ka rin yung mga balita na may kinalaman sa Duterte issue. Kasi I know that this is history in the making, mga kaistorya. Kaya lang, napapansin ko na parang hindi buo. Una, iset up ko muna ito. Hindi buo ang mga sumusuporta kay Tatay Digong. May mga naglalabasan ng pagtira sa isa't isa, pagdududa sa isa't isa, which is, for me, which is bad for your cause. What is your cause? What your advocacy? Your cause is to sustain the cause of former President Duterte, and your cause is to bring him home because currently he is detained in The Hague. Pero mahihirapan kayo kung sa grupo ninyo ay hindi kayo buo. Ito, pero bago yan mga kaistorya, para mas lalong uminit ang ating balitaktakan mga kaistorya, ito yung sikreto natin, bakit buo tayo hanggang ngayon. Ito, the best talaga ito mga kaistorya. Genesis Organic Spirulina. Sapagkat ang Genesis Organic Spirulina ay isang organic food supplement. Hindi ito synthetic, maganda sa katawan ito. Ito ay itinanim. Itong tatak, Genesis ito ay tinanim sa isang environment with a very low pollution. And marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Kaya, para mas lalong magiging sharp ang ating balitaktakan ngayon mga kaistorya, ay uminom muna tayo. Ito, real talk na tayo. Ang kalaban nyo, ang administrasyong PBBM. Anyway, welcome pala sa aking YouTube channel na walang kinikilingan, walang pinapanigan, hindi ito partisan. Balancing opinion lang mga kaistorya. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking Facebook account at TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Ako lang po ay nagulat noong makita ko sa
noong makita ko sa video na may sinasabi si Mayor Baste na hindi masyadong favorable kay Senator Bongo. Which is Senator Bongo is kilalang kilala na loyal kay Tatay Digong. At si Baste ay anak ni Tatay Digong. At ito pa yung nakagulantang sa akin na parang may binitiwang salita si Mayor Baste na mas mabuti pa si Senator Risa Hontiveros sa kanya. In which alam naman natin kung gaano ka-critic si Senator Risa Hontiveros kay Tatay Digong at sa mga Duterte noon pa. Pero ba't sinabi yun ni Mayor Baste na gano'n na mas mabuti pa si Risa Hontiveros, bla bla bla. At meron din ako mga nadaan ng mga videos na parang may exchanging of words si Banat Bay at si Maharlika na kilalang kilala na mga Duterte supporters. Ganito na lang mga kaistorya para mayroon kayong idea. Panoorin natin ang mga videos sa mga sinasabi ko. Tutsadahan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte si Senator Bongo sa isang rally sa Angeles City sa Pampanga noong Lunes. Dahil ito sa pananahimik umano ng senador sa mga isyong kinakaharap ng lungsod ng Davao, kabilang na ang pagsibak sa maraming miyembro ng Davao City Police na nagpatupad ng kampanya kontra illegal na droga. Pare, Bong, you have time to redeem yourselves and you're in a national position and you should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, the atrocities of what the administration is doing. Anya, kumpare niya si Senator Go pero alam niya lang umano na ganito ang mangyayari. Kung alam lang niya na ganito ang mangyayari, sana hindi na lang niya ito ibinoto. Ikaw, Bongo, kumpare taka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawenyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Ganon. Pare. Si BBG na siya, BBG. The line has been drawn. BBG na. BBG ba? Ano yung BBG? Bongbonggo. Kay Bongbong na siya. Ang tinig po ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa isang pahayag ay sinabi naman ni Go na hindi o na iniintindi niya ang salobin ni Mayor Duterte. Idinagpa niya na matagal siyang nagsilbi ng tapat kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Go, patuloy siyang nagsiservisyo dahil ito ang kanyang mandato at uunahin niya ang kapwa kaysa sa kanyang sarili. Dahil takot kayo sa... It's because alam nyo pero hindi nyo pinanindigan dahil takot kayo sa views bumagsak. Iba si Banat Bay. Wala akong pakialam. Maging 10 ang makinig sa akin basta naninindigan para sa bayan. Kung ikaw Maharlika sa tingin mo nasa tama ka, sundan mo ang kumpas ng Pangulo Duterte. Hindi ka sumusunod. Ipapahamak mo mga Duterte sa katarantaduhan mo. Makinig kayo sa sinasabi ko dahil darating ang panahon, sasabihin ko ulit ito, I told you so. I told you so. Ang tigas kasi ng ulo ninyo. Paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, you never bring down the government with falsehood or lies. Hindi tama yun. And I thank God I have a father who believe in God. Magmamalinis, pero huwag ka magmamalinis na hindi ka nagbubugaw ng mga babae. Eto, saksak mo sa baga mo. Sana bago ka nagngak-ngak, natakutin ako na, awi ka dito, kakasuhan kita. Kahit umuwi ako dyan, hindi mo ako makakasuhan. Why? Eto, sabi ng batas, makinig ka. Philippines courts. Okay? Ang korte ng Pilipinas cannot charge non-resident defendants with criminal defamation. So, ibig sabihin, kahit pa ulit-ulit kitang sabihin, dahil totoo naman na ikaw ay isang bugaw. Bugaw, ibinubugaw mo si Mocha, ibinubugaw mo mga kababaihan, hindi mo ako makakasuhan.
Ito yung sinasabi nung wala akong argumento. Di ba? Musta ka naman? Sumbong mamaya kay Bongo ha? Sumbong mamaya kay Bongo, kay Senator Bongo. Kay Cayetano, magsumbong ka dundong. Okay, ito pa. Sabi dito sa batas, kapag libel, kapag print ko sinabi na ikaw ay bugaw, meron kang 1 taon, okay, para kasuhan ako. Pag slander, okay, simula nung araw na sinabi ko na ikaw ay bugaw, meron ka lang 6 na buwan para kasuhan mo ako. Now you know. Now alam mo na yung batas. Ang dami mo dyan marami ka dyan mga matatanda sa gobyerno. I'm sorry to say, I'm just being honest here, mga palangga. Duterte supporter tayo sa mga magaganda. Pero, Byron, hindi ba kayo, ikaw ang nagsusupply ng mga babae? This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. O ngayon, nakita nyo, di ba? May mga sinasabi si Mayor Baste kay Senator Bongo. At ang nakakagulat doon, sinabi pa niya, mas mabuti pa si Senator Risa Hontiveros. Tapos may exchanging of words pa si Maharlika at si Banatbay. Ganito. Kung ito unsolicited advice kung sa loob ninyo, sa circle ninyo ay hindi kayo buo, how can you achieve your cause, your advocacy? I will put myself in your shoes. Diba sinasabi nyo sa mga vlogs nyo na dapat palitan na ang administrasyon, keso ganon, bla 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 bla. So yun ang cause nyo, yun ang gusto nyong mangyari. At ibalik si Tatay Digong sa Pilipinas kasi dito siya dapat litisin dahil meron tayong sariling korte. Wala tayo doon. Dito ako sa issue na bakit ganito, bakit ganon ang nakikita ng mga tao. It will make confusion sa mga Duterte supporters dahil ito yon. Yung mga maliliit, mga ordinaryong taga-suporta ni Tatay Digong, sa inyo po nakatingin. Sa inyo po naglo-look up. Okay? Dapat ang makita nila, buo kayo. Buo kayo na mga malalaking supporters ni Tatay Digong. Hindi dapat makita sa inyo na nag-aaway-away kayo. Well, I mean, it's normal na merong mga hindi pagkakaunawaan. That's part of the organization. Kahit nga sa pamilya na 5 miyembro ng pamilya nag-aaway-away, ano pa naman yan, ang dami nyo, di ba? Meron talaga yung mga differences of behaviors, characters, di ba? Pero ito yung tandaan nyo. Magkaiba man kayo ng mga ugali, orientation sa buhay, values, pero isa ang layunin nyo. Isang layunin nyo, mapauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. At muling maibalik ang pinaniniwalaan yung magandang gobyerno ng Pilipinas noon. Pero paano mangyayari yun kung sa loob mismo ninyo ay may pag-aaway-away, may mga hindi pagkakaunawaan, may mga intriga? Paano mangyayari yun? Di ba? Meron ng isang napaka-basic na ano man tawag nun na slogan, di ba? United we stand, divided we fall. At hindi maganda yan sa paningin ng mga maliliit at mga ordinaryong taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte na si Mayor Baste, tinitira si Senator Bongo, tapos may mga exchanging of words between Maharlika and Banatbay. Sa mata ng mga maliliit
at mga ordinaryong taga-suporta o sa mata ng mga kahit malalaking supporters na kayo ang nilulook up. Kayo kasi ang parang pillars dyan eh. Whether you accept it or not, kayo ang pillars. Kayo ang mga pillars dyan sa mga Duterte supporters. Kung makikita ng mga tao na ganun kayo, nag-aaway-away, it will demoralize them. It will demoralize them. At hindi maganda yan sa ipinaglalaban ninyong cause or advocacy. So, mag-start muna kayo sa basic. Huwag niyong ipakita sa mga tao, lalong-lalo na sa mga kalaban niyo sa politika, na mayroong hindi pagkakaunawaan. Kung halimbawa, mayroong mga hindi pagkakaunawaan, dahil normal lang yun sa isang organization, baka pwedeng pag-usapan nyo na lang internally. Because that is internal concerns. Huwag nyong ipakita na ganun kasi napakahalaga pa naman ng perception sa success ng isang layunin. Napakahalaga ng perception. Huwag kayong bumuo ng perception na hindi kayo nagkakaisa sa loob. Huwag kayong bumuo ng perception na nagkakawatak-watak kayo dyan or may faction kayo dyan. Dapat ang perception na makita ng mga tao para manatiling buo, matatag at malakas yung organization ninyo, dapat buo kayo, nagkakaisa kayo. Hindi kayo watak-watak, hindi kayo nag-aaway-away. Kasi bagaman meron kayong mga differences in behavior, values, principles, pero isa lang ang sinusuportahan nyo, si Tatay Digong. Hindi makakabuti yan sa advocacy nyo at hindi makakabuti yan kay Tatay Digong kung kayo mismo nagpa-faction-faction, nag-aaway-away. Kaya ito, unsolicited advice sa isang ordinaryong vlogger, sana hindi nyo nagawin yan. Ako, fan ako ninyo eh. Fan ako sa inyo eh. Sinasabi ko, wala akong pinapanigan. This is my brand. Wala akong pinapanigan. Kasi kung meron akong pinapanigan, wala nang ganitong brand na walang pinapanigan. So ako'y taga-masid lang. Nanonood ako sa mga videos nyo, tapos nanonood din ako sa videos ng kabila, ng BBM side. Sinusundan ko rin si Attorney Claire Castro at siguro soon kakaroon din ako ng kaunting opinion sa kanya, pero ito muna ang uunahin ko kasi nakita ko nagulat ako bakit ganito? Bakit may mga sinasabi si Mayor Baste kay Bongo? Bakit may parang exchanging of words yata si Banatbay at si Maharlika? Hindi ito maganda sa advocacy nila. Hindi ito maganda sa organization nila. Hindi ito maganda sa layunin nila. Dapat mawala ito. Dapat hindi ito makita ng taong bayan. Kung merong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan nyo na kayo-kayo lang na walang nakakaalam. Ano masasabi nyo sa pinag-usapan natin mga kaistorya? Please write your comments below. At kung ikaw naman ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking TikTok account or Facebook account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.